Welcome back to my YouTube channel! Ayan, may bago na naman akong i-share sa inyo mga bebe love, no? About sa trabaho ko dito sa loob ng bahay ng aking mga employer. Ayan, so for today's video ay mag-share lang ako or talking. So, mga bebe loves, kita nyo naman no sa thumbnail natin, ang kwento for today's vlog is ano yung mga ginagawa ko dito sa loob ng bahay ng aking mga amo. So, bakit ako nakakapag-vlog, no? So, mga bebe loves, no, ito tips ito ha. Nung bago pa lang ako dito sa bahay ng aking mga amo, siguro mga 2 weeks or 3 weeks, tinatanong ako every gabi, no? Kapag andito na si amo or kapag umuwi na siya dito sa bahay, sabi niya, kamusta yung araw nyo ng bata at araw mo? Tapos ayun, sinishare ko sa kanya ang ginagawa ng bata, kung ano ba yung mga improvement sa kanya, mga baby loves, no? And yung sa akin, sa part ko, sabi niya sa akin, kamusta ka na? Okay lang ba yung trabaho dito sa bahay? Ganito, ganyan. Sabi ko sa kanya, sa totoo lang, napaka-boring ng trabaho ko. Sabi niya, bakit? So, sabi ko sa kanya, mga baby loves, kasi tanghali pa lang tapos na ako sa trabaho. So, pagkahapon wala na ako masyadong ginagawa. Sabi ko sa kanya, okay ba, nadagdagan mo yung mga tatrabahuin ko sa isang araw? Kasi nga mga baby loves, ang rules ng amo ko dito, so bali 2 task lang talaga ang pinapatrabaho sa akin. So, i-share ko sa inyo yung yung notes ko sa mga trabaho ko dito sa bahay. Ito siya. So, yan mga ka-baby loves. Example, Lunes. Yan, Lunes. Laban ang mga damit. Tapos, general cleaning, room bedding. And then, sa Tuesday, living room, office room, wash the floor. And, Wednesday, kitchen and ironing. Diba mga baby loves, is tigda 2 lang ang aking task everyday. So, ang daras niyan mga ka-baby loves, alam niyo naman, yun lang yung major na gagawin ko or trabahoan. Major yun. Tapos yung mga basic lang is yung mga magtitimpla ng gatas, of course, mag-prepare ng breakfast, ayun, mag-prepare ng congee ng bata or lugaw, mag-prepare or mag-assist sa mga ginagawa ng bata araw-araw. Yan yung daily routine ko dito. Pero yung major na trabaho ko is 2 lang talaga ang ina-assist sa akin sa isang araw. Kung hindi magagaya nun, clean the kitchen and wash the floor. Mag-i-map ko with tubig na may Dettol or may sabon yung sahig. Buong sahig talaga yun dito sa loob ng bahay. So, syempre, of course, kapag sa mga kwarto, aayusin ko muna yung mga kama bago ako mag-wash the floor or mag-map ng floor, ganun, or mag-vacuum muna, tapos imamap ko yan. So, ganun siya. So, mga ka-baby love, so, maaga pa lang, as in, minsan tanghali pa lang tapos na ako. So, kadalasan talaga dito tanghali tapos na ako. So, lagi kong sinasabi sa kanya mga baby loves, no, na kapag tinatanong ako kung okay ako, sabi ko boring ako, ayun. Tapos sabi ko sa kanya, inopen ko sa kanya na kaya ako nag-headset para in the end of the day, hindi siya magtatanong na bakit ako nag-headset. Sinabi ko sa kanya, kaya ako nag-headset kasi nakikinig ako ng mga music kasi naboboring ako. So, kung pwede, dagdagan mo yung task ko or trabaho ko. Sabi niya sa akin nung time na yun, as long as nagagawa mo yung schedule mo sa araw na yun, walang problema sa amin. So, sabi ko, pwede na sigurong umupo. So, ayun mga ka-baby love, sabi niya, walang problema, basta nagagawa mo lang lahat ng trabaho mo, wala yung problema. So, kahit na magpahinga ka, ganun. Pero, bawal kang matulog. So, yun ang sinabi sa akin. Kaya kayo mga baby loves, no, kapag tinanong kayo ng mga amo, wag kayo lang kayo magsabi na, okay ako, walang problema, ganun. Tapos, deep insides, para sa sarili mo pala ay marami kang gustong sabihin o marami kang gustong ireklamo sa amo mo pero natatakot kang sabihin. So, dapat mga baby love, sa umpisa pa lang sabihin mo na para magkalinawagan na kayo. So, ganyan po talaga dapat ang diskarte niyo sa inyong mga amo. And mga baby love, so habang tumatagal, no, so sobra 1 taon na ako dito,
wala namang problema. So, bali matapos ako ng lunch, ayan, wala na yung trabaho hanggang sa alas 3 or alas 4 kasi magigising na yung bata. Syempre, may tea time yan. So, mag-prepare ako ng bata ng fruits. Ayun, magme-merienda yung silang maglola. Tapos ako magme-merienda din. Ganoon siya mga baby loves. Tapos hanggang gabi na yan mga baby loves din. Hindi na matutulog yung bata. Syempre, kalimaan na boring yung bata. Tinutulungan ko yung matanda paano pasayahin yung bata. Ganun lang para magiging good vibes. And mga baby loves, kung gusto nyo rin no, na kasi may kasama akong dalawang matanda dito, napakahirap pakisamahan. So, kung gusto nyo malaman kung gaano ba kahirap, tapos ano yung diskarte ko para magkaunawaan or para magiging okay ang sitwasyon namin dito sa loob ng bahay ng mga amo ko, apart sa pakikisama sa mga matatanda dito, is mag-comment lang kayo dyan sa comment section at gagawa ako ng another video para dyan mga baby loves para may mga idea kayo. So itong video ko ngayon is about paano o ano yung mga ginagawa ko noon or mga tips, no? Mag-share lang ako, parang ano lang to siya, mini vlog o kwentuhan, ganun. And mga baby loves, gaya ngayon, sabi ko kanina, di ba, nakaw, half bath ako. So, pwede ako makaligo. Nakalagay sa ano ko is, tuwing gabi lang ako maligo before sleep, no? Bago ako matulog. Pero ngayon, nagagawa ko na. So, ang pinaka-point din na, or ano ng video na ito, mga baby loves, alam nyo, sa umpisa pa lang, no? Di ba may binigay yung, ano na, 3 months, titingnan mo or under observation pa kayo ng employer mo or ikaw, no? Sa loob ng 3 months, saka pa lang malalaman kung compatible or okay ba kayo or magiging, or nagustuhan ka or nagustuhan mo yung mga amo mo sa loob ng 3 buwan. Kung hindi mo nagustuhan yung amo mo, syempre, pwede ka mag-break contract o magiging good ang record mo nun. Pero tapos kung ang amo naman ang may ayaw sa'yo, magiging good rin ang ano niya, yung tawag niya, yung record niya sa kanila dito or sa immigration about sa pagkuha ng kasambahay. So, ganun siya mga kababy loves. And, ang ano rin mga kababy loves, no, sa first week, month, yun, sa loob ng 3 months, hindi mo pa maano yung ugali ng amo kahit na 3 buwan pa yan. Ako nga dito, alam nyo, hanggang ngayon, ino-observe ko pa rin yung mga ugali ng amo ko. Pero iba sila magtrato mga kababy loves. Nung una, akala ko is, yung snabera yung amo ko. Pero, sa ilang buwan ko na dito, saka ko lang na-realize na ganun talaga sila o ganun siya. Akala ko dati ini-snub niya ako. Pero kahit na mga niya, yung member of the family niya, yung mama ng asawa niya, sinesnub niya, yung mama niya, ini-snub niya, yung asawa niya, ini-snub niya. So, ganun yung ugali niya. So, na-realize ko na lang na dapat pala intindihin din natin, no, yung ugali ng ating mga amo. So, bali, hindi lang naman ito yung naging amo ko kasi may experience ako noon sa Saudi mga kababy loves, no. Kaya alam ko kumilatis ng ng ugali ng tao. So, ayun siya mga kababy loves, sa unang-una, no, kapag hindi naman kayo sinasabihan ng mga masasakit, so, i-carry nyo na lang yan. So, magtiis kayo hanggang matapos yung kontratan nyo as long hindi kayo pinagdadamutan ng pagkain. So, the first semester talaga ng trabaho nyo sa bahay ng mga amo nyo is baka magtiis kayo. Basta pinapakain lang kayo ng maayos, binibigyan kayo ng pagkain na kumbaga satisfied kayo, hindi kayo sinasabihan ng mga masasakit na salita, at of course, ang pinaka-importante, hindi kayo sinasaktan. Ayun, pwede kayong magtiis mga kababy loves. Pero kapag wala dyan sa nabanggit ko ay mag-back out na kayo. So, umalis na kayo dyan. Delikado yung future nyo dyan. No? Maraming nababaliw dyan sa may, kumbaga, na mental shock dahil sa ugali o pananalita ng mga amo. So, ayun mga kababy loves, dito sa bahay ng mga amo ko is kumbaga may luwag din ako kahit na mahirap, mabigat yung trabaho, may luwag or kumbaga may free time ako para makapagpahinga.
So ganun, ang kagandahan lang dito mga kabibilab sa mga amo ko is bilisan ko yung trabaho. Kasi kung isipin mo sa isang oras, ang dami mo nang magagawa, no? Kung sanay ka sa trabaho, ayun, sa isang oras, ang dami mo na talagang magagawa as in. And ang sa akin mga kabibilabs is inuurasan mo. Magaling ako sa time management. Halimbawa, hugas ng plato, pwede ko yan urasan or bigyan ko ng 10 minutes or 5 minutes, kayang-kaya ko. So ganun ako time management. And mga kapepe-loves, no, kung hindi ka pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel and nagustuhan mo this kind of channel, mga kapepe-love, this kind of topic, so wag ka nang mahiya, i-click mo na ang subscribe my channel and pakihit na rin ang notification bell button at pindutin ang all para ma-update ka sa lahat ng mga i-upload ko mga video. And that's all. Kung may gusto kayong itanong, comment lang dyan sa comment section at sasagutin ko yan mga kababy-loves. Sagutin ko yan sa comment. Kung hindi ko man masagot yan sa comment, gagawa ako ng video, kasi yan ang kadalasan na hilig ko, yung gagawa ako ng video from the comment section sa mga tanong nyo. So yun lang mga kababy-loves, ingat and God bless us all.